Disclaimer, babala, ang kwentong ito ay base sa tunay na karanasan na ikinuwento ng isang individual na nagnanais manatiling hindi pinangalanan. May ilang bahagi ng salaysay na isinalarawan sa mas detalyadong paraan upang mapalalim ang pagkaunawa sa mga kaganapan, ngunit ang kabuang diwa at takot na dala ng karanasang ito ay nananatiling totoo at tapat sa orihinal na pangyayari. Ito ay bahagi ng ating kultura at paniniwala tungkol sa mga nilalang na hindi maipaliwanag ng agham. Hindi ito layuning manakot lamang kundi upang magbigay babala at aral sa mga makakabasa. Iminumungkahi ang patnubay ng nakatatanda, lalo na sa mga kabataang mambabasa. Matapos ang ilang buwang pagkakastranded sa Maynila dahil sa trabaho at mga lockdown, napagdesisyonan kong umuwi sa probinsya upang makapagpahinga. Doon sa bayan ng Alitagtag sa Batangas, naroon ang tiyuhin kong si Mang Andoy, isang tahimik, matipid magsalita, at may edad na rin. Siya ang tagapagmana ng isang malawak na lupain, kasama na ang kilalang manggahan sa likod ng kanyang lumang bahay. Pagdating ko pa lang sa lugar, ramdam ko na agad ang bigat ng hangin. Maaliwala sa araw, pero may kung anong pakiramdam na bumabalot sa paligid, parang laging may nakamasid. Dito ka muna, pamangkin. Wala ka namang kasama sa Maynila eh. Dito mas tahimik, sabi ni Tio habang inaayos ang kutson sa kwarto na dati raw ay silid ng pinsan kong si Lando na nasa abroad na ngayon. Sa likod bahay nila ay isang lumang manggahan na hindi ko pa nararating kahit ilang beses na akong bumibisita. Bakit hindi na pinapasyalan ang manggahan? Tanong ko minsan. Hayaan mo na yan, matipid niyang sagot. Wala nang bunga dyan. Pero noong sumilip ako mula sa bintana ng kwarto ko kinabukasan, kabaligtaran ang nakita ko. Sa gitna ng umagang liwanag, namumunga ng husto ang mga puno ng mangga. Hinog na hinog, kulay dilaw at mabango. Nakakapagtaka. Pumasok ako sa loob ng manggahan nang hindi nagpapaalam. Malinis naman ang daanan, pero may pakiramdam akong may sumusunod sa bawat yapak ko. Naririnig ko ang langit-ngit ng tuyong dahon, pero walang hangin. Walang ibon. Walang kahit anong ingay kundi ang sarili kong paghinga. Habang lumalalim ang paglalakad ko, napansin kong may lumang kubo sa bandang dulo. Sirang bubong, giba ang pinto, pero may mga gamit sa loob, parang may nakatira. May nakasabit pang puting damit na tila pambabae. Kumuha ako ng mangga mula sa isang punong malapit doon at nilagyan ng asin. Pero bago ko pa man makagat, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Napalingon ako. Wala naman. Pero parang may aninong dumaan. Kinagabihan, binanggit ko sa tiyuhin ko ang kubo. Wala nang bahay dyan. Matagal nang walang nakatira riyan, matigas niyang sagot, sabay balik sa panonood ng Eji. Hindi na siya nagtanong kung bakit ako nandoon. Hindi rin siya nagalit. Pero para bang ayaw na niyang ituloy ang usapan. Kinabukasan, dumaan ang matandang kapitbahay na si Kaluring. Inabutan akong naglalagay ng upuan sa beranda habang may dalang kape. Saan ka galing kahapon, iho? Tanong niya. Sa manggahan po. Gusto ko sanang kumuha ng mangga, pero parang may tao sa lumang kubo sa dulo, sagot ko. Napatingin siya kay Tio Andoy sa loob ng bahay. Natahimik siya saglit. May mga bagay dito sa baryo na mas mabuting huwag ng pakialaman. Lalo na kung takip silim, sabay tungo ng ulot naglakad palayo. Simula noon, hindi na ako muling bumalik sa manggahan. Pero gabi-gabi, naririnig ko ang mga kaluskos sa bubong. May humahaplos sa bintana ng silid ko. May mga yapak sa likod bahay, kahit wala namang alagang hayop. Hanggang sa isang gabi, nakita ko mula sa bintana ang anino ng isang babae. Nakatayo sa tabi ng punong mangga, nakaputi at mahaba ang buhok. Nakatingin siya sa bintana ko. At nang mapansin niyang pinagmamasdan ko siya, unti-unti siyang ngumiti. Isang ngiting hindi makatao. Simula nang masilayan ko ang babae sa may punong mangga, tila hindi na ako mapakali. Gabi-gabi, parang may kung anong nilalang nagising tuwing ang lahat ay tulog na. Hindi na lamang ito ordinaryong ingay, may mga pagaspas na tila pakpak ng malalaking ibon, may kaluskos ng mga kuko sa kahoy, at may mga yabag na palapit ng palapit sa bintana ng aking silid. Nang sumunod na gabi, 12:00 na siguro noon, bigla akong nagising dahil sa mahihinang kaluskos mula sa kisam. Akala ko daga lang. Pero maya-maya, naging tunog na parang gumagapang sa bubong, mabigat at masinsin ang bawat hakbang. Tumayo ako, lumapit sa bintana, at binuksan ito ng kaunti. Isang malamig na simoy ng hangin ang bumungad sa akin. Tahimik ang buong paligid, pero may nararamdaman akong presensya.
Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may nakatitig sa akin mula sa dilim. Pagtingin ko sa gawing kanan, sa may punong mangga naroon ulit ang babae. Nakaputi. Nakatayo sa lilim ng punong mangga. Walang galaw. Hindi ko makita ang mukha niya pero kitang-kita ko ang puting-puting kasuotan niya na bahagyang hinahampas ng hangin. Sa isang iglap bigla siyang nawala. Parang usok. Napaatras ako mula sa bintana, agad isinara ito at nilok ang mga pinto. Kinabukasan, napansin kong may gasgas sa pintuan sa likod. Tila ba may matutulis na kuko na kinamot iyon. May 3 malalalim na guhit pababa. Sinubukan kong huwag itong pansinin. Baka pusa lang. Pero sa puso ko, alam kong hindi iyon gawa ng hayop. Kinagabihan, inanyayahan ko ang tiyuhin kong sabay kaming maghapunan. Tahimik siya habang kumakain at tila ayaw muling pag-usapan ang manggahan. "Uy tiyo, napansin mo ba yung mga gasgas sa pinto sa likod?" Tanong ko habang naglalagay ng kanin sa plato. Napahinto siya. "Huwag mo na lang pansinin yon. Mga pusa lang siguro." "Hindi ho pusa yon." Ang lalalim ng gasgas. Parang kinamot ng kinaputol ang salita ko. Tiningnan niya ako. Malalim. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya ang sarili. "Pamangkin, kung ayaw mo ng gulo, huwag ka nang masyadong makialam sa mga bagay na hindi mo lubos na naiintindihan. Huwag ka na ring lumapit sa manggahan, lalo na sa gabi, mariin niyang bilin." Pagkatapos ng hapunan, umakyat ako sa kwarto at isinara ang lahat ng bintana. Pero kahit anong ingay ng bentilador at kahit nakapatong ang unan sa tenga ko, hindi ko kayang takpan ang mga tunog sa labas ng bahay. Maya-maya pa, may narinig akong pagkatok. 1, 2, 3. Sunod-sunod. Sa bintana mismo ng aking kwarto. Hindi malakas, pero sapat para ako'y mapatayo sa pagkakahiga. Dahan-dahan akong lumapit, bahagyang tinanggal ang kurtina at sumilip. Wala. Walang tao. Walang anino. Pero habang sinisilip ko, naramdaman kong parang may malamig na hininga sa batok ko. Napalingon ako bigla. Wala rin. Nagpasya akong bumaba. Doon na ako sa sala matutulog. Mas malapit sa pinto. Mas madali ang takas kung sakali. Nakatulog din ako, pero may kakaibang panaginip akong napanaginipan, isang babae, nakaputi, lumulutang sa hangin, at palapit ng palapit sa akin habang binubulong ang mga salitang, "Balik mo, ibalik mo sa amin." Pagkagising ko, pawis na pawis ako. Nanginginig. Pero ang higit na nakakapagtaka, sa sahig ng sala, may mga bakas ng paa. Basa. Maliit ang anyo. Parang paa ng babae. Muling pumasok sa isip ko ang kubo sa dulo ng manggahan. Baka may kinalaman siya roon. Kinahapunan, habang naghuhugas ako ng pinggan, dumating ulit si Kaluring. "Iho," sabi niya. "May gusto sana akong sabihin. Pero baka hindi mo pa kaya." Napatingin ako sa kanya. "Ano po yon?" "Ilang taon na ang nakalilipas, may dalagang pinatuloy ang tiyuhin mo. Walang matirhan, galing daw sa kabilang barangay. Maganda siya, tahimik. Pero nung tumira siya rito, nagsimula na ang mga kababalaghan. Nawawalang manok, baboy at minsan kahit mga tao." Napasinghap ako. Bago pa man siya tuluyang mawala, may isang gabing nakita siya ng isang bata, nakatayo sa itaas ng puno, may lumalabas sa bibig niyang dila, mahaba't mapula, at sumisipsip sa tiyan ng buntis. Hindi ako makapagsalita. Pambata lang ba ito noon? Guni-guni. O isang bagay na itinago sa amin? Hindi lang yan alamat, iho, patuloy ni Kaluring. Mula noon, may naninirahan na sa manggahan. Hindi natin alam kung siya pa rin yon o anak na niya. Hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot, ang panaginip ko kagabi, o ang mga salitang binitiwan ni Kaluring. Isa lang ang malinaw, ang manggahang iyon ay may itinatagong dilim na hindi dapat basta binubuksan. Kinabukasan, gumayak akong maaga para hanapin ang sinasabing dating tagabantay ng manggahan, si Cadencio. Siya raw ang dating katiwala ng tiyuhin ko noong kasagsagan ng pamumunga ng mga puno ng mangga. Ayon kay Kaluring, matagal na itong hindi lumalabas ng bahay at bihira na lang kausapin ng mga tao dahil sa mga sinasabing naranasan niya sa loob ng manggahan. Nang marating ko ang kanyang maliit na kubo sa gilid ng sapa, sinalubong ako ng alingasngas ng hangin na tila may kasamang babala. Nangingitim na ang bubong ng bahay, may kalawang ang mga alulod, at may mga damong ligaw sa paligid. Kumatok ako ng 3 beses.
Kadensyo, tawag ko. Bumukas ang pinto ng bahagya at lumitaw ang payat, tuhod lumpo na matanda. Mapuputi na ang buhok at malalim ang mga kunot sa noo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang humawak sa pinto. Ano nang kailangan mo? Tanong niya, bahagyang namamaos ang tinig. Ako po si Rico. Pamangkin ni Mang Andoy. Nakatira po ako ngayon sa bahay niya. Gusto ko lang sanang magtanong tungkol sa manggahan. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng matanda. Para bang pinisil ang kanyang puso ng takot. Ang manggahan hindi na yan para sa atin. Hindi na ligtas. Nais ko pong maintindihan ang nangyayari roon, pakiusap ko. Gabi-gabi po akong ginagambala ng mga kakaibang tunog. At may babae po akong nakikita na payuko si Kadensyo, tila bumalik sa mga alaala ng nakaraan. Naglakad siya papasok ng kanyang bahay at tinawag akong pumasok. Sa loob, may mga lumang larawan ng mangga farm, may kalendaryong 2,000 at 2 pa ang petsa, at mga palaspas sa bawat sulok. Nakaupo kami sa bangkong kahoy sa tabi ng kanyang altar. Nagsimula ang lahat noong napagdesisyonan ng tiyuhin mong palakihin ang kita mula sa manggahan, panimula ni Kadensyo. Gusto niyang maging supplier sa bayan. Pero may bahagi ng lupa roon na hindi dapat galawin. Sabi ng matatanda, may espiritu na nagbabantay. Ano pong ginawa ni Tiyo? Tanong ko. Pinaputol niya ang isang punong lagas na at doon itinayo ang bodega. Doon mo siguro nakita ang mga palaspas, di ba? Tumango ako. Pagkatapos nun, may biglang dumating na babae. Ang pangalan niya raw ay Corina. Maganda, maputi, mahinhin, pero hindi siya nagkukwento kung saan siya galing. Nakikitira siya sa manggahan, tumutulong mag-ani ng mangga. Tahimik. Mabait. Pero ano, Kadensyo? Nagsimulang mawala ang mga hayop ng kapitbahay. Minsan, may isang babaeng buntis na hindi na nakauwi mula sa palengke. Ang mga tao natatakot na. Pero ang tiyuhin mo, mataas ang kita, kaya't nagbulag-bulagan. Bakit po hindi siya pinaalis? Tanong ko. Dahil minsan nakita ng isa sa mga manggagawa na hindi siya tao. Napabuntong hininga si Kadensyo, bakas ang takot sa kanyang mukha. Gabi-gabi, inaakyat ni Corina ang punong mangga. Doon siya natutulog. Pero isang gabi, nakita siya ng isang batang lalaki, nakaawang ang bibig niya, mahaba ang dila, parang humihigop ng kung anong itim na usok sa hangin. Anong nangyari sa bata? Tanong ko. Nagkasakit. Hindi na nagsalita. Hanggang ngayon, buhay pa rin pero laging tulala. Napatayo ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o malulungkot. Nang sumunod na araw, nawala si Corina. Walang nakakita kung paanong umalis. Pero mula noon, gabi-gabi may kaluskos sa bubong ng bahay ng tiyuhin mo. At ang manggahan, kahit hindi na inaalagaan, namumunga pa rin. Wala ring bumibili. Lahat natatakot. Bakit po hindi niyo pinabless sa pari? Tanong ko. Sinubukan. Pero kahit ang pari, nang pumasok sa manggahan, nilagnat. Hindi na bumalik. Napayuko ako, nilamon ng takot at kaba. Pamangkin, huling habilin ni Kadensyo, habang tinatapik ang balikat ko, ang mga nilalang na kagaya niya, hindi basta umaalis. Hindi sila nawawala. Tumatago lang. At kung naramdaman ka niya, babalikan ka. Hindi ako nakapagsalita. Nang lumabas ako ng bahay ni Kadensyo, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Parang may matang nakamasid sa akin sa bawat sulok ng daan. Pagdating ko sa bahay ng tiyuhin ko, isang puting bulaklak ang nakalagay sa pintuan, hindi galing sa tao. At sa malayong bahagi ng manggahan, may aninong gumagalaw sa ilalim ng punong mangga. At doon ko naisip, baka hindi lang si Corina ang naninirahan doon ngayon. Baka may bago na. O baka may anak na siya. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Kadensyo, hindi ako mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang bawat salita niya, lalo na ang sinabi niyang, hindi nawawala ang nilalang tumatago lang. Pakiramdam ko, may mas malalim pang sikreto ang manggahan na hindi ko pa natutuklasan. Kinabukasan ng hapon, habang abala si tiyuhin sa pagsasaayos ng poso sa harap ng bahay, nagpa siya akong bumalik sa manggahan. Sa unang pagkakataon, dala ko ang isang flashlight, maliit na bag na may lamang asin, bawang, at isang panyo na may basbas ng pari, binigay ng kapitbahay naming deboto sa Maynila. Hindi ko alam kung bakit, pero ang bodega ang pinakakinaiinisan kong lugar sa buong manggahan. Nakapwesto ito sa pinakadulo ng lupain, natatakpan ng makapal na damo at balad.
Gawa ito sa kahoy, kalawangin na ang bubong, at may mga lamat sa dingding. Pero sa kabila ng luma nitong anyo, tila may kung anong enerhiya ang bumabalot dito, parang hindi mo basta mapapalapit ng walang mangyayaring kakaiba. Habang papalapit ako, napansin kong tila mas malamig ang hangin sa paligid ng bodega. Walang mga kuliglig. Walang ibon. Walang kahit anong ingay. Tahimik na tahimik. Pinilit kong buksan ang lumang pinto. Umangal ito sa sobrang kalawang. Amoy amag at luma ang bumungad sa akin. Maalikabok sa loob, may mga sirang kahon, sako ng pataba, at mga gamit na parang iniwang bigla. Nang silipin ko ang bandang likuran, may tila altar sa sulok, isang mesa na may itim na kandila, tuyong dahon ng banaba, at mga tandang na binalatan ang ulo. Tumindig ang balahibo ko. Sa tabi ng altar, may sira-sirang banig at puting duster na nakasabit. Tila pinatuyo pero natuyo na sa alikabok. May isa pang bagay na bumihag sa paningin ko, isang lumang notebook. Pinulot ko ito at binuklat. May mga pahina ito ng journal. Petsa ng 2003. Isang sulat kamay ng babae. Minsan ayoko nang maging ganito. Gabi-gabi akong nauuhaw. Hindi sa tubig. Hindi sa gatas. Kundi sa kung anong likido na tumatakbo sa mga ugat ng buhay. Pinilit ko pero hindi ko na kaya. Tinutulungan ko ang aking ama, siya rin ang nagturo sa akin kung paano mamuhay sa dilim. Tila baga diary ito ni Corina. Doon ko lang natiyak, hindi siya isang ordinaryong babae. Isa siyang nilalang na pinalaki at sinanay para sa isang masamang layunin. At ang mas masahol, hindi niya ginusto. Ngunit hindi na siya makawala sa sumpang ipinamana sa kanya. Sa likod ng bodega, may nakatakip na trapal. Nang alisin ko ito, may lumang hukay, tinatayang 1 o 2 metro ang lalim. May natuyong dugo sa gilid at ilang buto na tila ng hayop o tao. Nang palalimin ko pa ang investigasyon, narinig ko ang isang putok sa kisam ng bodega. Itinaas ko ang flashlight. May mata. 2 bilog na mata na mapupula, nakasilip mula sa siwang ng bubong. Bumalikwas ako at mabilis na lumabas ng bodega, pero sa gilid ng pintuan, naroon na siya. Siya ang babae. Nakaputi. Mahaba ang buhok. Nakalutang ang mga paa, hindi siya lumalakad. Nang makita niya ako, ninityan niya ako. At sa pagkakataong ito, malinaw ko nang nakita, 2 ang kanyang dila, mahaba, nangingintab, at tila kumakaway. Napasigaw ako, sabay buhos ng asin sa paligid at inilabas ang bawang mula sa aking bag, bigla siyang umatras, at sa isang kisap mata, nawala siya na parang usok. Mabilis akong bumalik sa bahay. Hinal na hinal. Pagkapasok ko, naroon ang tiyuhin ko sa sala. Anong ginawa mo? Galit niyang tanong. May nilalang sa bodega. Nakita ko. Nakita ko talaga siya, tiyo, sigaw ko. Napaupo si tiyuhin. Hindi siya makakibo. Tila ba may tinanggap siyang kabiguan? Hindi ko na to kayang itago, anya. May kasunduan akong ginawa noon para sa lupa, para sa ani. Ang kapalit ay hindi ako makikialam sa kanya. Bawal akong magsalita, bawal akong magpapasok ng pari, bawal akong magsunog ng mga bagay sa bodega. Bakit mo ginawa yon, tiyo? Dahil nangako siya na hindi niya sasaktan ang pamilya natin. Hanggat walang nang istorbo sa kanya. Pero ngayon, nang istorbo ako. At sa gabing yon, alam naming babalik siya. At hindi na para makipag-usap kundi para maningil. Hindi ako mapakali buong araw. Para akong binabantayan ng isang pares ng matang hindi ko makita, pero ramdam ko ang bigat ng tingin. Si Tio Andoy ay tahimik lang. Minsan napapatingin siya sa bintana, minsan napapasulyap sa pintuan ng bahay, at tila laging nagbibilang sa isip niya. Ngayong gabi, bulong niya habang sinasara ang lahat ng bintana, malalaman natin kung hanggang saan ang tapang mo. Hindi ba tayo dapat umalis, Tio? Tanong ko habang tinutulungan siyang barikadahan ang mga bintana ng yero at kahoy. Kung umalis tayo ngayon, susundan niya tayo. Mas mabuti nang harapin siya dito, kung saan may kaunti pa tayong laban. Inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang papag ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito, nandoon ang mga lumang anting-anting, dahon ng saging na may sulat na Latin, bote ng langis, at bulaklak ng sampagita na tuyo na ang kulay. Binigay yan ng lolo mo. Mula pa yan sa panahon ng mga gerilya. Laban sa masama, laban sa di nakikita. Pagsapit ng 9:00, nagsimulang lumakas ang hangin.
Ang mga dahon ng punong mangga sa likod bahay ay sabay-sabay na nagtili, para bang may tinataboy o may dumarating. Tumulog ang mga bubong, tila may mabigat na tumatalon mula sa puno. Tumingin ako sa orasan. 10:00. Wala pang ingay mula sa labas hanggang sa biglang may nagkalmot sa likurang pinto. Mabilis. Matalim. Paulit-ulit. Kumapit ako sa hawakan ng kutsilyo sa bulsa ko habang si Tio Andoy ay binasbasan ang buong paligid ng langis at dasal. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Benito, itaboy mo ang demonyo, bulong niya. Tumigil ang kalmot. Pero ang katahimikan ay mas nakakatakot. Biglang, crack! Tumilapon ang isang bahagi ng bubong. Lumipad ang yero. At sa liwanag ng buwan, nakita ko siya. Ang babae. Nakalutang sa ere, ang dilay mahabat naglalaway, at ang mga matay pulang-pula, parang naglalagablab. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. May isa pang anino sa likod niya, isang nilalang na mas malaki, parang nilalapnos ang balat, at may pakpak na tila gawa sa balat ng paniki. Aswang. Pumasok kayo rito, sigaw ni Tio Andoy sa mga aninong nasa bubong. Hindi kayo nararapat dito. Ngunit nagtawanan lang ang babae, isang halakhak na parang hindi tao, parang kinakalawang na boses. Itinapon ni Tio ang bote ng langis sa bubong at nagsindi ng kandila. Sumiklab ang apoy. Umiyak ang babae sa sakit, sabay atras ng ilang metro palayo. Ang isa pang aswang ay bumagsak sa lupa, naglaho sa damuhan. Rico! Ilawan mo ang paligid, sigaw ni Tio. Walang dapat pumasok. Habang hawak ang flashlight, tinututok ko sa bawat siwang ng bahay, bawat bintana. Hanggang sa may narinig akong mga yabag mula sa kisame. Tok 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 tok. Tumataas ang tunog, palakas ng palakas. Hinampas ni Tio ang kisame gamit ang sanga ng kawayan na may palaspas. Biglang may nahulog na itim na nilalang, balot sa balahibo, matay mapula, at may matutulis na kuko. Tabi, sigaw niya sabay hampas ng dahon ng saging na may orasyon. Nang tamaan ang nilalang, ito'y sumigaw at sumiklab na parang papel sa apoy. Ngunit bago ito tuluyang naglaho, nagsalita ito gamit ang tinig ni Corina. Binalik mo ang liwanag sa lugar na ito, pero hindi pa ito tapos, at bigla na lang itong nawala. Tahimik ang sumunod na mga minuto. Wala nang tunog mula sa labas. Ang hangin ay tila bumalik sa dating lamig ng gabi. Pansamantalang nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Ngunit pareho naming alam ni Tio, hindi pa tapos ang laban. Hindi iyon ang huling gabing dadalawin kami ng nilalang. Isa lamang iyon sa kanilang pagsubok. At sa susunod nilang pagbalik, mas mabangis na ang aswang, mas matindi na ang paghihiganti. Ngunit ngayon, meron na kaming kaalaman, lakas ng loob, at pananalig, at handa kaming harapin ang anuman. Pagkatapos ng gabing iyon, ang unang matinding sagupaan sa mga nilalang na matagal nang nananahimik sa manggahan, naging mas tahimik si Tio Andoy. Hindi na siya palabiro gaya ng dati. Kahit sa simpleng hapunan, halos walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pero ako, hindi mapigil ang tanong sa isipan ko. Marami akong dapat malaman. Hindi ako pwedeng mabuhay sa takot na walang malinaw na paliwanag. Tio, bungad ko habang nagkakape siya sa may balkonahe, kailangan ko pong malaman ang totoo. Ano ba talaga ang kasunduan niyo noon? Matagal siyang nanahimik. Tila ba iniipon niya ang lakas ng loob para magsalita? Tumikim siya at saka tumingin sa akin, malalim, mabigat, parang maraming taon na ng kasalanan ang bumabalot sa kanyang konsensya. Hindi ko pinangarap na maging kasangkot sa ganito, Rico, panimula niya. Pero noong panahon ng matinding tagtuyot, nagkandahirap ang pamilya natin. Malapit nang ibenta ang lupa. Walang ani, walang pambili ng gamot para kay lola mo noon. Isang gabi, habang lasing ako at naglalakad sa gilid ng manggahan, may nakasalubong akong matandang babae, babaeng hindi ko kilala. Dala niya ay baston at may takip ang mukha. Nagtanong siya kung ako raw ba ang may-ari ng lupa. Ako raw ay napili. Napili para maging tagabantay ng daan. Hindi ko agad naintindihan. Akala ko'y lasing lang din siya. Pero nang hawakan niya ang aking braso, bigla kong nakita ang mga punong mangga na namumunga, ang lupain tuyo na biglang naging luntian, at ang bahay natin na punong-puno ng pagkain. Pangitain, tanong ko. Pero hindi pala yun basta pangitain. Alok iyon. Kasunduan. Kapalit ng kasaganahan, kailangan kong hayaan ang isa sa kanilang anak na tumira sa manggahan.
Hindi ko siya gagalawin, hindi ako magsusumbong, at hindi ko papayagang may pumasok sa kanyang tirahan. Si Corina. Tumango si Tio. Simula nang dumating siya, totoo nga, sumagana ang lupa. Lahat ng tanim nabubuhay. Hindi na kailangang gamitan ng pataba o dilig. Kahit hindi anihan, may bunga pa rin. Pero may kapalit mga alagang hayop, bulong ko. At higit pa doon, sagot niya. Mga tao, Rico. May mga nawawala. Pero hindi kami pwedeng magsalita. Kapag may nagtangkang lumapit sa bodega, linalag natin, nagkakasakit o hindi na nakakauwi. Bakit mo hinayaang tumagal, Tio? Tanong ko. Bakit mo hinayaang manirahan ang ganoong nilalang dito sa lupa natin? Dahil akala ko kaya kong kontrolin. Pero mali ako. Hindi siya tao. Hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. At nung huling gabi bago ka dumating, nakita ko siya. Nasa loob ng bahay ko. Nakatayo sa kwarto ng ina mo noon. Nakangiti. Wala akong nagawa kundi ang pumikit at umusal ng dasal. Natahimik kami. Walang imikan. Hangin lang mula sa manggahan ang maririnig. Pero ang katahimikan na iyon ay tila panimula ng isang mas matinding sigalot. Pamangkin, patuloy ni Tio, noong pumasok ka sa bodega, nilabag mo ang kasunduan. At ngayong alam na natin ang buong katotohanan, kailangan nating tapusin ito. Kasi kung hindi, tayo ang susunod na kukunin nila. Nagsimulang umambon. Tila sinasabi ng panahon na may paparating. Paano natin ito tatapusin, Tio? Tanong ko. Tatawagin natin ang matagal nang iniiwasan ng mga tao, ang albularyong matagal nang itinaboy sa bayang ito. Siya lang ang makakatulong sa atin para basagin ang kasunduan. Bakit itinaboy siya? Dahil siya ang unang sumubok na labanan ang nilalang. Pero natalo siya. At noong muntik na niyang mapatay si Corina, nahimatay siya sa mismong altar sa loob ng bodega. At mula noon, hindi na siya muling tumuntong sa lupain ito. Napalunok ako. Isa palang napakalalim na sugat ang taglay ng bayang ito, isang lihim na binura sa kasaysayan pero patuloy na nagpapakita ng bangungot gabi-gabi. Ngayon, Rico, mahinang bulong ni Tio, oras na para ayusin ang pagkakamali ko. Pero kailangan ko ang tulong mo. Dahil sa susunod na gabi babalik sila. At hindi na lang isa ang haharapin natin. Kinabukasan, maagang gumayak si Tio Andoy. Nakasuot siya ng mahabang itim na jacket, may dala siyang lumang sako na may kung anong laman, hindi ko na tinanong kung ano yon. Ako naman ay may bitbit na backpack na may bawang, asin, rosaryo, at ilang kandilang puti. Handa ka na ba? Tanong niya sa akin bago kami umalis. Hindi, pero wala naman na tayong babalikan kung hindi natin ito haharapin, sagot ko. Ang pakay namin, si Ka Fidel, ang albularyong dating nakatira sa kabilang baryo, isang kilalang manggagamot, tagapagtanggal ng kulam, at tagapagtanggal ng masamang espiritu. Pero pagkatapos ng insidente sa manggahan noon, lumayas siya at nanirahang mag-isa sa bundok ng San Roque. Ilang oras kaming naglakad, tinahak ang makikitid na daan, umakyat ng bahagya sa kabundukan, at lumusot sa mga masukal na lugar. Sa isang kubo na nasa itaas ng batong burol, naroon si Ka Fidel, matangkad, puti ang buhok, at may mga mata na tila tumatagos sa iyo kapag tinitigan ka. Sino ang nagdala sa iyo rito, Andoy? Tanong niya, hindi man lang nagulat sa aming pagdating. Hindi ko na kayang itago, Ka Fidel. Ang nilalang sa manggahan muling nagpaparamdam. At hindi ko kayang labanan mag-isa. Kailangan namin ng tulong mo. Tahimik si Ka Fidel sa loob ng ilang sandali. Naglakad siya papasok sa kanyang silid at inilabas ang isang kahon na gawa sa mahogany. Sa loob nito ay may mga anting-anting, dasal na nakasulat sa dahon ng saging, at isang mutyang kulay lila. Pinagbabawalan akong bumalik sa lupang yon, Andoy, bulong niya. Bumagsak ako sa huling pagkakataong sinubukan kong tanggalin ang sumpa. Ang espiritong tagabantay doon ay hindi ordinaryo. Hindi lang siya aswang tagapangalaga siya ng daan papunta sa mas malalim na mundo. Nanlamig ako sa sinabi niya. Pero may natutunan ako sa loob ng 20 taon, patuloy niya. Ang masama, hindi nilalabanan ng dahas lang. Kailangan ng pananampalataya, ng katapatan, at ng sakripisyo. Pumayag si Ka Fidel na bumalik. Pero may kondisyon siya, kailangan naming sundin ang bawat utos niya, walang pagdududa, at walang atrasan. Kahit ano pa ang mangyari. Paghahanda ng proteksyon pagbalik sa bahay, agad kaming nagsimula. Si Ka Fidel ay naglatag ng mga anting-anting sa 4 na sulok ng bahay.
Bawat sulok ng lupa sa paligid ay binuhusan ng pinaghalong langis ng niyog, asin, at dugo ng tandang. Inihanda niya rin ang isang bilog sa gitna ng bakuran, isang ritual na proteksyon gamit ang uling, buntal ng saging, at dasal na paulit-ulit niyang binibigkas. Ano tong ginagawa natin, Ka-Fidel? Tanong ko. Hindi lang ito proteksyon, ito rin ay pag-anyaya. Para lumabas siya, hindi na magtago. Kung gusto niyang maningil, dito niya gawin. Harapin niya ang mga taong handang tumapos sa sumpa. Sa loob ng bahay, inilagay namin ang bawang sa lahat ng pintuan. Ang asin ay ikinalat sa paligid ng bintana. Sinindihan ang 7 kandila, bawat isa may pangalan ng miyembro ng pamilya naming hindi dapat madamay. Ngayong gabi, sabi ni Ka-Fidel, huwag kayong matutulog. Bawal ang kahit anong pahiwatig ng kahinaan. Kapag may narinig kayong tawag, huwag sasagot. Kapag may nakita kayong kaanak sa labas, hindi sila yon. Panibagong takot bago ang laban bago magtakip silim, bumigat na naman ang hangin. Ang mga ibon ay umalis sa paligid. Ang mga alagang hayop ng kapitbahay ay umatungal at tila biglang nagkasabay-sabay sa pag-iyak. Ang langit ay naging kulay abo at tila may bumabanaag na panganib sa bawat ulap. Handa na ba tayo? Tanong ko. Hindi kailanman magiging sapat ang paghahanda kung masama ang kalaban, sagot ni Ka-Fidel. Pero ang pagkakaisa, pananalig, at tapang, iyan ang hindi kayang lagpasan ng kahit anong dilim. Nagkatinginan kami ni Tio. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang pagkapit sa pananampalataya, hindi sa mga ritual o anting-anting lamang, kundi sa paniniwalang kaya naming matapos ang kasumpa-sumpang ugnayan sa nilalang na naninirahan sa manggahan. At habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa likod ng bundok, alam naming darating siya. Hindi na para magtago. Hindi na para manakot lang. Kundi para lumaban. 12:00 ng hating gabi. Tahimik ang buong paligid. Ang mga kandila sa altar ni Ka-Fidel ay nanginginig ang apoy kahit walang hangin. Hawak ko ang rosaryo habang si Tio ay may nakasabit na anting-anting sa leeg at bawang sa bulsa. Sa gitna ng bakuran, nakaupo si Ka-Fidel sa bilog ng proteksyon, nakapikit at nagdarasal. Biglang, bumagsak ang isang sanga mula sa punong mangga. May umalulong sa dilim. Kasunod nito'y malalalim na yabag na hindi galing sa tao. Ang lupa'y tila kinabahan. Ang mga anino sa paligid ay gumagalaw ng hindi hinahanginan. Tumayo si Ka-Fidel. Darating na siya, bulong niya. Magtago kayo. Huwag kayong lalabas ng guhit. Kapag sinira niya ang bilog, saka lang ako lalaban. Sa gilid ng bintana, nakita ko siya. Si Corina. Hindi na siya kagaya ng dati. Ang buhok niya ay parang hibla ng uling. Ang mga mata niya ay butas, wala ng puti. Lumulutang pa rin siya, pero ang balat niya ay parang nilapnos ng apoy. Tila basugatan mula sa mga proteksyong ginawa namin. Sumigaw siya, at kasabay nito'y biglang nagsulputan ang mga itim na nilalang mula sa mga sanga ng punong mangga, maliliit, payat, naglalaway, at mabilis. Tumalon sila papasok sa bakuran, pero sumabit ang ilan sa guhit ng asin at nagliyab. Pinagtraidoran niyo, Day, sigaw ni Corina. Akin yan, lupang eh. Lumakad siya palapit sa gitna, dahan-dahan, habang umaalon ang anino niya. Parang may kasamang hangin na malamig na hindi humahaplos sa balat kundi sa kaluluwa. Lumagpas siya sa unang guhit ng proteksyon, at doon tumindig si Ka-Fidel. Hindi ikaw ang may-ari ng lupang ito, demonyo, bulalas niya. Balik ka sa pinagmulan mo. Ibinato ni Ka-Fidel ang isang pulseras na may mutya. Tumama ito kay Corina at tila napaso siya. Napasigaw siya ng ubod lakas, at ang sigaw niya ay hindi sa boses ng babae, kundi tinig ng sanggol, ng matanda, ng hayop, at ng mga patay. Pinalibutan siya ng apoy mula sa bilog ng proteksyon. Umikot ito at nagbaga. Nakamba kami ni Tio na baka hindi kayanin ni Ka-Fidel. Ngunit biglang inihagis ni Ka-Fidel ang isang bote ng itim na langis sa katawan ni Corina at sinindihan. Nagsimulang magliyab ang kanyang katawan. Nagsisigaw siya, nagmamakaawa, pero hindi siya umuurong. Patawad, sigaw niya, patawad, yag ginawali. Bigla siyang lumuhod. Mula sa kanyang likod ay lumabas ang isang itim na usok, at unti-unting nahubaran ang kanyang tunay na anyo, isang bata pa lamang, marungis, payat, parang itinaboy ng mundo. Lumapit si Ka-Fidel. Hindi ikaw ang dapat parusahan, malungkot niyang sabi. Pero ikaw ang humawak ng kasalanan. Kaya't hayaan mong tapusin ko ito. Hinampas ni Ka-Fidel ang ulo ni Corina gamit ang sanga ng saging na may orasyon.
Tumigil ang kanyang hiyaw. Bumagsak siya sa lupa, nakapikit, at sa isang iglap nagpulbos ang katawan niya. Kasabay ng pagkalat ng abong iyon, tumigil ang hangin. Umalis ang mga anino. Pumalya ang mga kandila at napalitan ng malamig ngunit tahimik na gabi. Pagkatapos ng laban kinabukasan, sumikat ang araw. Ang manggahan, na matagal ng tila may ulap ng dilim, ay nagmistulang bagong gising. Maliwanag. Puno ng huni ng ibon. Ang hangin ay malinis at may bango ng bunga ng mangga. Lumapit sa akin si Tio habang nakatanaw sa manggahan. Nakatulog ako kagabi. Sa unang pagkakataon, ani niya habang bahagyang ngumiti. Nagpaalam na rin si Ka-Fidel. Tahimik siyang bumalik sa kanyang bundok. Iniwan niya ang ilang proteksyon sa amin sakaling may natirang lagim. Pero ramdam naming wala na, tapos na ang sumpa. Sa dulo ng manggahan, itinayo namin ang isang maliit na bantayog, hindi bilang parusa kay Corina, kundi paalala sa mga susunod na salinlahi. Huwag maging alipin ng kasaganahan kung ang kabayaran ay kaluluwa. Pangwakas pagkalipas ng ilang linggo, bumalik na rin ako sa Maynila. Ngunit ang karanasang iyon ay nanatili sa aking isipan, hindi bilang bangungot, kundi bilang aral. May mga bagay sa mundo na hindi basta nakikita. May mga kasunduang ginagapos ang lupa't dugo. Pero higit sa lahat, may mga nilalang na kahit nilamon ng dilim, ay minsan ring naging tao, nagmahal, nasaktan, at piniling lumaban. 81